Tila bang hindi na matahimik ang mundo ngayong 2025 mula sa nalalapit na pag-atake ng US gamit ang nuclear sa Russia hanggang sa mga bagong import na missile sa Pilipinas. World War III na nga ba? At Gretchen and Atong ang formal ng kinasuhan ng murder. Lahat ay magkakasamang bumuo ng isang nakakatakot na larawan ng ating panahon. Ano itong lumalalang tension sa West? At makukulong nanga ba talaga sina Gretchen at Atong ang? Yan ang ating aalamin. Nuclear submarines ang bagong Cold War. Nagsimula ang tension nang maglabas ng mabigat na pahayag si Dmitry Medvedev, dating presidente ng Russia at ngayoy Deputy Security Council Chairman. Ayon sa kanya, kung patuloy nagigipitin ang Russia, posibleng bumalik sa estado ng Cold War at binanggit pa niya ang tinaguriang Dead Hand, isang sistemang pandigma ng Soviet na automatikong gaganti gamit ang mga sandatang nuklear sakaling masira ang buong pamunuan ng Russia. Hindi nagpatumpik-tumpik si US President Donald Trump. Ipinag-utos niya na ilapit ang dalawang nuclear submarines ng Amerika malapit sa Russia. Hindi ito ordinaryong deployment. Ang mga nuclear submarines na ito ay literal na mga multo sa ilalim ng dagat, hindi nakikita, tahimik, ngunit may kakayahang magdulot ng global destruction sa loob lamang ng ilang minuto. Dagdag pa riyan, binigyan ni Trump ng matinding ultimatum si Russian President Vladimir Putin 10 araw na palugit upang pumayag sa isang ceasefire deal sa Ukraine. Kung hindi ito susundin ng Kremlin, babagsak daw ang Russia sa mas mabigat na kaparusahan mula sa Estados Unidos. Ngunit hindi malinaw kung ito ba ay mas matitinding economic sanctions, direktang military engagement, o di kaya ay mas malala pa, isang nuclear confrontation. Ayon sa mga analyst, maaaring ang hakbang ni Trump ay isang uri ng strategic signaling, isang pagpapakita ng lakas upang takutin ang kabilang panig, hindi para aktual na gamitin ang armas. Gayunpaman, marami ang nagsasabing delikado ang ganitong galawan, lalo't sa panahon ngayon kung saan ang teknolohiya ay sensitibo at ang mga leader ay may kanya-kanyang pride. Ilan sa mga dating opisyal ng US, gaya ni John Bolton, ay nagpahayag ng pagkabahala. Tinawag niya ang hakbang na reckless at binanalaan ang publiko na maaaring hindi ganap na nauunawaan ni Trump ang lalim ng nuclear chain of command at ang mga legal at strategic implications ng ganitong deployment. Hindi lang ang Russia ang nagmamasid. Ang buong mundo ay nakatingin ngayon sa galawan ng dalawang superpowers. Lahat ng bansa, kahit hindi kasali sa direktang tensyon, ay posibleng maapektuhan sakaling sumabog ang digmaan. Lalo na ang mga bansang nasa Asia-Pacific region tulad ng Pilipinas. Bagamat wala tayo sa gitna ng gulo, may posibilidad na maipit tayo sa epekto ng malawakang nuclear escalation. At sa patuloy na palitan ng mga banta, mga submarine na tahimik na lumulubog sa kadiliman ng dagat at ultimatum na tila bomba rin kung sumabog, ang tanong ay, ito na ba ang bagong World War? Kaya't ngayon pa lang kailangang maging alerto ang Pilipinas. Kailangan nating bantayan ang lahat ng kilos ng mga bansang may nuclear powers. Kailangan nating panatilihin ang maayos na ugnayan sa lahat ng panig habang pinapatibay ang sariling kakayahan sa diplomatikong pakikipag-usap, crisis management at strategic defense awareness. Mga BrahMos missiles, ang sagot ng Pilipinas. At sa gitna ng international tension na ito, hindi naman natutulog ang Pilipinas. Dumating na sa ating bansa ang ikalawang batch ng mga BrahMos cruise missiles mula sa India. Hindi tulad ng unang batch na dinala ng eroplano, ang mga bagong missiles na ito ay ipinadala sa pamamagitan ng barko, mas malaking delivery, mas malakas na mensahe. Ang tatlong BrahMos missile batteries na ito ay bahagi ng isang malaking kasunduan na nagkakahalaga ng 18.9 bilyong pesos sa pagitan ng Pilipinas at ang Indian-Russian joint venture na BrahMos Aerospace Private Ltd. Hindi ito biro, 18.9 bilyong pesos. Katumbas na ito ng budget ng isang buong probinsya. Pero bakit ba importante ang mga missiles na ito? Una, ginagawa nitong ikatlong bansa sa Southeast Asia ang Pilipinas na may pinakamabilis na supersonic anti-ship missile system, kasunod ng Indonesia at Vietnam. Pangalawa, ang mga BrahMos missiles na ito ay may bilis na Mach 2.8, triple pa sa speed of sound. Kapag sinabihan mo ang kalaban na sandali lang, tapos na ang lahat bago pa niya marinig ang salitang sandali. Matatandaan natin na noong naglagda ng kontrata si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana noong Enero 2022, sinabi niya na magbibigay ang BrahMos missiles ng deterrence capability sa Pilipinas
laban sa anumang pagtatangkang sirain ang ating soberanya, lalo na sa West Philippine Sea. Sa madaling salita, ito ang pang-iwas sa mga bansang gustong mang-agaw ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga missile na ito ay kayang umabot sa 290 hanggang 400 kilometers at maaaring ilunsad mula sa submarines, barko, eroplano o land platforms. Ibig sabihin kahit nasaan ang kalaban, sa lupa, tubig o himpapawid, kayang-kayang abutin. Ngayon, may ngipin na ang Pilipinas sa international waters. Missing sabonggeros. Latest update. Pero hindi lang international conflicts ang bumabagabag sa atin. Maging dito sa loob ng bansa, may mga nakakatakot na sekreto na lumilitaw. Kasama na rito ang nakakagulat na kaso ng mga nawawalang sabongero na umabot na sa Department of Justice. Nagsampa na ng reklamong murder ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero laban kay negosyanteng Atong-ang na itinurong utak umano sa mga krimen ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Hindi lang si Atong-ang ang naging target, kasama pa rito ang actress na si Gretchen Barreto at si retired Police General Jonel Estomo. Ang nakakakilabot sa lahat ng ito, ayon kay Patidongan, nasa 34 na sabonghero ang nawala noong 2021 at 2022 na dinukot at ipinapatay umano dahil sa hinalang ng dadaya sa sabong. Pero ang mas nakakagulat, sinabi ni Patidongan na aabot sa 100 ang lahat ng sabongherong pinatay at itinapon umano ang mga bangkay sa Taal Lake. Taal Lake na pinakamagandang lawas sa Batangas na ginagawang tourist destination ay posibleng ginawang libingan ng mga patay na sabongero. Nakakasuklam man isipin, pero ganito karami ang mga nakatagong krimen sa ating lipunan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si Atong-ang ay main player sa esabong industry at siya ang amo ni Patidongan. Pera ni ang umano ang ginagamit para bayaran ang mga contractor na pulis na gumagawa ng mga krimen. Ibig sabihin, may mga corrupt na pulis na binabayaran para pumatay. Ang pinakamalaking challenge dito ayon kay Remulla ay ang pagpapatunay ng mga krimen dahil criminal organization ang kalaban. Kapag criminal organization, napakahirap patunayan ang mga krimen na ginawa. Sabi niya, lalo pa raw kung ang pinag-uusapan ay ang number 1 sa organization. Ang mundo ng power, control at karahasan. Mula sa nuclear submarines na nagbabanta sa internasyonal na karagatan hanggang sa mga missile na nagdudulot ng deterrence at sa mga nawawalang sabonghero na pinapatay dahil sa pera, lahat ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan at sa pagpapanatili nito. Sa international scene, ang US at Russia ay naglalaro ng dangerous game na pwedeng magdulot ng World War III. Sa regional level, ang Pilipinas ay nag-a-Armstrong upang maprotektahan ang sariling teritoryo. At sa local na level, may mga criminal organization na gumagamit ng karahasan para mapanatili ang kanilang illegal empire. Ang common denominator, lahat sila ay handang gumamit ng karahasan para makamit ang kanilang layunin. At ang nakakalungkot, ang mga ordinaryong tao ang naging collateral damage sa mga laro ng mga malalaking tao. Sa gitna ng lahat ng tensyon na ito, saan ba tayo dapat tumayo? Bilang mga Pilipino, kailangan nating maging aware sa mga nangyayari hindi lang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa international scene. Ang nuclear submarines, BrahMos missiles, at mga nawawalang sabonghero ay hindi simpleng balita. Ito ay mga senyales ng panahong ginagalawan natin. Kailangan nating suportahan ang mga hakbang ng gobyerno para sa national security, pero kailangan din nating bantayan kung walang corruption at abuse of power. Kailangan nating maging vigilant sa mga criminal organizations, pero kailangan din nating tumulong sa mga biktima ng injustice. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay hindi na kayang matawag na safe space. May mga banta mula sa labas, may mga kaaway sa loob, at may mga taong handang pumatay para sa pera at power. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat tayong matakot. Sa halip, dapat tayong maging mas alert, mas informed, at mas handang lumaban para sa hustisya. Kaya hindi lang simpleng balita ang mga ito. Ito ay mga babala. Babala na dapat tayong maging handa sa anumang darating. Anong masasabi mo tungkol sa mga balitang ito? I-komento mo ito sa ibaba, huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.